Magandang araw sa lahat. Tawagin na akong Ricky, 23 anyos, taga Calamba, Laguna. Isa ako ang cast rider, kaso lang ay natigil gawa ng nasira yung motor kong gamit. At dahil walang mapaglibangan nakinig ako sa mga kwentong ibinabahagi nyo sa channel. Hanggang sa nakabili na nga ulit ako ng motorsiklo na mura lang ang halaga. At yun nga sana yung gusto kong ibahagi. Nang makabili ako ng motor, nagtaka yung nanay ko kung bakit bibili na lang luma pa. Tama naman si nanay, luma nga yun. Yun nga lang kasi yung naipon kong pera, pero kaya namang remedyohan. Noon ngang una kong biyahe ay ayos naman. Wala rin kasi akong alam na ibang trabaho kung hindi ganito. Payatot kasi ako at may hika pa, kaya hindi pwede sa construction. Bali kilala ko rin yung nabilahan ko ng motorsiklo, kapatid ng barkada ko. At tiwala naman ako na maayos ang pinanggalingan ng motor kaya binili ko na. Nakatawad pa nga ako kaya kinuha ko na rin. Konting ayos lang at bago na ulit. Bali isang buwan na sa akin yung motor na nabili ko. At dahil nga medyo umaayod ang biyahe sa akin, unti-unti ay napapaganda ko na. Pero hindi kasing kinis ng mga bago. Akala ko Sir Bob ay magtutuloy-tuloy na yung maganda kong biyahe. Pero sa una lang pala. Pakunti ng pakunti yung mga booking ko kaya sapat lang palagi yung pera na naipapadala ko kay nanay. Hanggang sa isang gabi, medyo sumakit yung braso ko kaya naisipan ko na umuwi. Pagdaan ko sa mga tambay na may malapit sa basketball court, napatingin sa akin yung mga kabataan. Tumango na lang ako sa mga ganun pero wala naman silang sinabi. Pinagtataka ko lang Sir Bob. Kada dadaan ako sa gawing yun, halos lahat ay nakatingin sa akin. Pero hindi ko binigyan ng ibang kahulugan. Akala ko ay nagagandahan lang sila sa motor ko. Parang may angkas kasi ako kahit wala naman. Medyo mabigat din sa may bandang likuran ko, kaya una kong tiningnan ay sa may gulong. Inisip ko na baka balambot lang, kaya ayaw humila nito. Pero matigas naman pati yung sa unahan. Napakamot ulo ako dahil ramdam ko talaga na mabigat. Nilagyan ko na lang ng talukbong yung motor para hindi marumihan ng husto. Nakahanda na akong matulog nun at sinilip ko pa yung motor ko. Pinatay ko na yung ilaw sabay sarado ng bintana. Nang magising ako dahil parang naririnig kong may sumisipa sa padyakan ng motor. Agad akong tumayo at dahan-dahang sinilip sa may bintana. Wala namang pagbabago. May talukbong pa rin ito. Pero para talaga may sumisipa Sir Bob ng motor. Alam ko talaga yung tunog na yon kapag may sinisipa. Sinara ko na ulit ang bintana at bumalik sa pagkakatulog. Akala ko ay umaga na dahil naalimpungatan ako ng isang ingay na narinig ko sa labas. Tiningnan ko ulit yung motor. Laking gulat ko Sir Bob dahil may nakaupo doon. Parang lalaki pa nga kaya napasigaw ako dito ng, "Hoy! Magnanakaw!" Mabilis akong napatakbo palabas ng bahay. Sa pagmamadali ko ay hindi ko na nasindihan ang ilaw. Wala namang tao. Ayos na ayos pa yung tela na nilagay ko dito. Pero hindi ako pwedeng magkamali. May tao talagang nakaupo sa motor at lalaki yon. Yung suot kasing t-shirt ay kulay abuhin. Lumingon pa ako sa paligid at agad kong naalala yung ilaw. Walang tao Sir Bob. Bali 3:00 pa lang noon ng madaling araw. Bigla akong kinilabutan sa hindi malamang dahilan. Tao yon at mukhang itutulak na lang yung motor ko para hindi makagawa ng ingay. Nagulat ako dahil may biglang tumalon na pusang itim. Inikutan ko pa yung motorsiklo ko. Wala namang nabago o kahit yung upuan ganun pa rin. Tanong ko sa sarili kung namamalikmata lang ba ako. Baka lang din kakaisip ko ng kung ano-ano, kaya yun ang nakita ko. Bumalik na ako sa loob ng bahay at pinatay ulit yung ilaw. Ang sabi ko bahala na, matutulog na ako. Baka kasi puyat pa. Mahirap bumiyahe, baka maaksidente pa ako. Kinaumagahan, maaga akong nagising nun. Maaga akong bumiyahe para masimulan na ang kita. Pagdating ko doon sa ruta, panay cancel ang nangyari.
May isang sakay naman ako, Sir Bob. Hanggang sa may dalawa pa akong naging sakay. Tapos sumunod nun ay wala na. Hanggang sa inabot na ako ng hapon at maging gabi. Dahil wala nang nagbubook ay nagdesisyon na akong umuwi. Sabi ko ay bukas na lang, tiyak ay may sakay naman. Binaybay ko na yung daan pa uwi. Medyo umaambon pa nga. Binala ko rin sanang sumilong pero hindi naman ganun kalakas kaya nagtuloy-tuloy ako sa pagbabiyahe. Habang nasa kalagitnaan ako ng biyahe, parang bumigat na naman yung nasa likurang bahagi ko. Tumingin ako sa side mirror pero wala naman. Hanggang sa nagpatuloy na ako sa pag-andar. Patagal ng patagal ay parang nagbabago yung timbang ng motorsiklo. Puntik pa akong mabuwal dahil parang may nahulog sa motor. Tumigil muna ako saglit sa gilid ng daan. Bumaba ako para silipin yung gulong ko. Wala namang mali o butas sa mga gulong. Pinagtataka ko kung bakit bigla na lang bumigat kahit na ako lang naman ang sakay. Medyo lumakas na rin yung patak ng ulan kaya umalis na ako sa lugar. Mas mabilis kong pinaandar para hindi ako masyadong mabasa. Sumulyap ulit ako sa side mirror. Parang namalikmata ako nang makita kong may angkas ako sa likod at lalaki yon, sir. Nakasuot siya ng kulay abong damit. Hindi ko makita ng maayos yung mukha niya dahil sa mga patak ng ulan. Gusto ko mang itigil kaso parang ayaw gumana ng preno niya. Parang mas lalo pang bumilis yung pag-andar ng motor kaya natakot na ako. Mabuti na lang at wala masyadong nakasalubong. Pero pinilit ko pa rin itigil kaso ay ayaw talaga. Ayaw gumana ng brake. Para hindi magdulot ng malaking aksidente, diniretso ko sa isang concrete yung motor at saka ako tumalon. Tagaskas yung siko at tuhod ko dahil sa malakas na pagbagsak ko. Sumadsad pa nga ako at mabutit na ituhod ko pa yung kamay ko pero muntik na rin mabali yung isang braso ko. Hindi agad ako nakatayo dahil sa sakit ng tuhod at kamay. Mabuti at may mabait pa rin talaga, Sir Bob. Akala ko ay katapusan ko na nung gabing yon. Dinala nila agad ako sa emergency. Hindi ko maintindihan at swerte pa rin ako. Parang may samalas yung motorsiklo kong nabili. Napapansin ko na yun noon, Sir Bob. Nang makalabas ako ng emergency room ng ospital, ay pinuntahan ko agad yung nabilhan ko ng motor. Tanong ko kung anong meron sa motor na yon at bakit may lalaki akong angkas, ngayon mag-isa lang naman akong umuwi ng gabi. Ibig sabihin ay totoo ang nakita ko nung madaling araw na nagising ako at hindi ako naalimpungatan lang basta. Nang makausap ko yung kapatid ng barkada ko, dun ko lang nalaman na nabili lang din pala niya yon at kaya pala mura ay naaksidente yung orihinal na may-ari. At sa palagay ko, yun ang nakita kong nakaangkas sa akin nang maaksidente ako, sir. Hindi ko na pinaayos yung motor. Baka kasi sa susunod mamatay na ako dahil lang dun. Binenta ko na lang ang mga napainabangan at nagsimula kami ni nanay ng isang maliit na tindahan ng mga merienda sa harap ng bahay namin. Kaya kung bibili ka ng second hand na motor, lalo kung mura, ay tanungin mo muna yung nagbebenta kung ano nang pinagdaanan nun. Baka mamaya disgrasya ang maging kapalit. Hanggang dito na lang ang kwento ko, Sir Bob. Sana ay pumasa ito sa pandasan nyo. Salamat at tuloy-tuloy lang sa pagkukwento para mas marami pang mapainggan. Magandang araw, Sir Bob. Ako si Kaloy, hindi ko tunay na pangalan. Sa dami ng mga napagkwentuhan ko ng karanasan ko sa motorsiklo ay halos lahat pinagtatawanan lang ako. Kaya naisipan kong dito na lang ibahagi yung kababalaghan na nangyari sa akin 1 taon na ang nakakaraan. 26 anyos na ako at may trabaho din. Dati akong tricycle driver pero nasira yung sidecar ko kaya namasukan ako bilang construction worker at ang motorsiklo ang service ko araw-araw. Taga Novaliches pala ako at panganay sa 3 magkakapatid.
Isinama ako ng tito ko sa construction para na rin may hanap buhay at income kahit papaano. Ang nanay ko kasi ay mananahi ng mga basahan, habang si tatay ay maagang nawala, kaya ako na ang naging haligi ng tahanan namin. Minsan kasi Sir Bob, inaabot kami ng gabi. Hindi naman kalaliman ng oras pero madilim na rin sa daan kapag umuuwi kami. At dahil medyo malayo sa amin yung site na ginagawan, ay palagi kong sinisiguro na maayos ang gulong, maging yung headlight ng motorsiklo. Mahirap nang masiraan sa daan. Isang gabi, araw ng Biyernes yon, naasweldo na rin ako kaya dumaan muna ako sa bilihan ng ulam. Pagtigil ko ay maayos pa yung andar ko, walang problema sa patakbo. Kaya nagtaka ako ng pag-arangkada ko noong mga oras na yon, parang may iba. Para bang hirap tumakbo kahit nakaapalit ko lang ng langis. Hindi naman din flat yung gulong ko. Hindi rin naman napako kasi matigas pa yung gulong niya. Ipinagpatuloy ko yung pag-andar hanggang sa hindi ko na talaga matiis. May dalawang matandang lalaki pa nga sa hinintuan kong waiting shed. Matao naman dun. Anong problema toy? Tanong nung isang matandang lalaki na may hawak yata ng kape. Ang sabi ko, biglang nagloko yung pag-andar. Sabi pa saan daw ako galing. Ang sagot ko naman ay bumili lang ako ng ulam sa isang tindahan malapit doon sa may naaksidente isang araw ang nakakalipas. Hindi naman kumibo yung matandang isa. Sumakay na ulit ako tapos ayon, binaybay ko yung daan kahit na hindi na talaga maayos yung motor ko. Pabuti at konting biyahe na lang makakauwi rin. Pagbaba ko ng motor, hindi ako umalis doon hanggang hindi ko nakikita yung problema. Putulo pala yung spring. Wala namang sira yon, kaya nagtaka ako kung bakit biglang nasira. Kaya inabot na ako ng ilang oras bago ko natapos. Mabuti at Sabado noon at walang pasok kinabukasan. Sabi ko sumweldo naman at nagkagastos. Kamalas lang talaga. Pumasok na ako ng bahay. Sabado at Linggo inayos ko yung motor ko, sir. Para na rin maasigurado na sa susunod na gamit ko nito okay ang biyahe. Bali nung unang beses na nangyari sa akin yun, wala akong inisip na may kakaiba o karatwang bagay sa motor. Hanggang sa naulit yung ganong pairamdam. Nagtanong ako sa mga kasama ko at ganoon din daw sila. Pero namumukod tangi na kaming mga nakamotor lang ang nagkaaga nun. Ayokong isipin na baka minumulto ako o kaya kaming tatlo. Pero bakit kaya kada gabi lang nangyayari yon? Tapos bigla na lang bibigat na para bang may sumasakay sa likod. Siyempre dahil ako lang ang mag-isa, kinabahan din ako. Dahil baka totoo na may umaangkas lalo pa kapag ginagabi kami. Madalas pa naman nun. Mula nang mangyari sa akin yung unang gabi na parang may mabigat sa likod ko, nagsunod-sunod na. Kaso dahil ayokong takutin yung sarili ko, Sir Bob, baka kasi mamaya iniisip ko lang din na meron kahit wala naman talaga. Naalala ko pa isang gabi rin yun pero galing sa inuman. Sigurado akong hindi lasing dahil nga mahirap umuwi ng masyadong nakainom. Dalawa lang yan. Pwedeng may mabangga ako o kaya ako ang maaksidente. Dahan-dahan lang kasi yung patakbo ko nun, lalo bandang 10:00 na rin ng gabi. May mga nakakasabay naman ako pero mabilis lang din lumilipas. Hanggang sa parang may biglang sumakay sa akin. Pero bago yon, huminto kasi ako sa isang tabi para magbawas. May ilaw naman sa tabi ng poste. Pagsakay ko at pagpadyak, ramdam ko talaga yung parang may huminga sa tenga ko. Ang lapit talaga kaya lumingon pa ako sa likod. Kaso walang ibang tao. Di hindi ko na pinansin kasi baka dala lang ng konting nainom. Guni-guni ba? Habang bumabiyahe ako, may pairamdam ako na parang may sakay sa likod. May naririnig kasi akong boses kahit imposible naman. Parang umiiyak siya. Nagbinura ko para painggan kaso hindi ko na narinig. Kesa abutin ako ng hating gabi sa daan, hinayaan ko na lang, sir. Pagdating ko ng bahay, sabi ni nanay, "Akala ko nak may angkas ka. Para kasing may sakay ka sa likod mo kanina. Pero ba't biglang nawala?"
Sa sinabing yun ni nanay, dun ko palang ulit na alala at kinilabutan ako. Kung kailan pa nga kamo na nasa bahay na ako ay dun pa ako nakaramdam ng takot. Wala nay. Paano ako magkakaroon ng sakay sa inuman ako galing? At saka sinong isasakay ko? Multo. Natatawa pa nga ako habang nagbibiro ng ganon. Pero ang totoo ay kinikilabutan na rin ako. Hindi ako nakatulog nun. Para kasing may nakatitig sa akin. Kaya ang ginawa ko ay bumangon at lumabas. Bukas yung ilaw sa labas. Balak ko sanang patayin yun, kaso naalala ko na baka mamaya itulak yung motor ko at mawala pa. Kinabukasan panay ang hikap ko. Natawa ang kasama ko at sabi ko napuyat lang kasi. Nasabi ko nga yun nangyari sa akin habang pauwi. Baka raw sa kalasingan ko yun, sabi nila. Yun na nga ba yung sinasabi ko na hindi rin sila maniniwala. Nagtrabaho na lang ako para mawala sa isipan ko yun. Pero naging mas malala yung mga nangyayari sa akin kada uuwi ako ng alanganing oras. Katulad ng minsan na nawala sa loob ko na magpaalam ng maaga. Siguro mga bandang 5:30 na yon ng hapon. Kaya nakatuon lang ako sa pagmamaneho. Dahil nga naaligtaan ko na umuwi ng mas maaga, ayun, inabutan din ako ng gabi. Nagpabuhos pa ase yung foreman namin. Sayang din yung extra na bayad, kaya ito. Siguro lampas na ako sa isang poste ng ilaw. May 3 kotse akong nasa likod, kaya pina-overtake ko na lang. Baka kasi akalain nakikipag-unahan ako sa kanila. Maya-maya nun, naramdaman ko naman na bumigat at gumewang pa nga ng konti yung manubela kahit na wala naman akong nadaanan na lubak. Yung pakiramdam ng una kong maranasan na may kasama ako sa motorsiklo habang pauwi, ganun na ganun ulit. Dahil sa pagod ako, hindi ko na itinigil yung pagpapatakbo. Masakit na rin kasi yung likod ko at braso, pero mas nadagdag pa nga nang may parang nakasakay talaga sa akin mula sa likod. Alam ko yun kasi bumigat, tapos ang hirap kontrolin ng manibela. Hindi na ako tumigil kasi nga baka ka ako kung ano lang yun. Ayoko talagang itatak sa isip ko na may angkas akong multo. Pero yung 2 tenga ko biglang lumamig. Nagsitayuan ang mga balahibo ko sa batok. Kinilabutan talaga ako. Sa may tenga ko, dinig ko yung bulong. Ang sabi, bilisan mo pa. Hindi ko rin alam kung bakit pinihit ko ng mabilis yung silinyador. Basta ang alam ko lang ng mga oras na yon, tama at sakto lang yung speed ng motorsiklo. Pagtingin ko sa side mirror, may figura ng babae sa likod ko. Bigla kong namalayan na ang bilis na pala ng pagpapatakbo ko, Sir Bob. Tapos yung angkas kong babae sa likod, biglang ngumisi. Parang gusto kong tumalo noong mga oras na yon, pero hindi ko mabitawan yung manibela. Natauhan lang ako nang sunod-sunod kong narinig yung mga busina sa likod ko. Pinagalan ko yung pagpapatakbo dahil sobrang bilis ko na pala. Parang may nakahawak sa kamay ko para pihitin pa ng mas mabilis yung silinyador. Itinigil ko yung motor ko. Ipinilig ko yung ulo ko dahil sa babaeng nakita ko mula sa salamin. At doon ko napagtanto na hindi lang basta problema sa motor ko kaya nagkakaganon. May umaangkas talaga kaya nagbabago yung bigat at andar nito. Muntik pa akong maaksidente. Isang nakamotor yung tumigil sa tapat ko at nagpalinga-linga siya. Yun bang parang may hinahanap sa paligid? Pre, ayos ka lang? Kanina pa kasi kita binubusinahan eh. May nakita ako nakasakay sa likod mo. Yun agad ang sabi niya. Kaya totoo nga yung babaeng nakita ko sa likod ko. Nakita mo rin yun? Hindi ko kilala yun eh. Akala ko guni-guni lang ang lahat. Salamat pre. Yun na lang ang nasabi ko sa nagmalasakit na tumigil sa tapat ko. Ang sabi pa niya, bago niya ako iwan doon, mag-iingat daw ako sa susunod. Dapat daw palaging bumubusina kahit saan madaan. Kaya pala kada uuwi ako ng alanganing oras, ganun na yung motorsiklo ko. Hindi lang pala kasi ako ang sakay. Hindi ko alam kung ano yung gusto ng babaeng sumasakay sa motor.
Pero sana kung sino man siya, matahimik na siya. Kasi delikado kung sa lahat ng nagmomotorsiklo aangkas siya. Kaya buhat noon, Sir Bob, may oras talaga na ang uwi ko kung gagabihin man, dahan-dahan lang at hindi ko nakakalimutang magdasal at magdala ng rosaryo. Nakasabit yun sa motor ko. Mas mainam na may proteksyon kesa nagbabaka sakali. Dahil kapag ikaw ang natuunan ng aksidente, swerte na lang kapag makaligtas ka. Hindi ko na sinabi yon kay nanay. Baka kasi nervyusin na naman siya. At simula nga talaga nang nangyari yon, paminsan-minsan ay may nakikita na rin akong mga kaluluwa. Hanggang dito na lang yung kwentong kababalaghan ko, Sir Bob. Sa susunod kapag nagka-oras ay papadala ko yung ibang mga karanasan ko. Salamat at God bless. Kumusta kayo, Sir Bob? Sana ay maayos ang lahat. Isa pala ako sa mga avid listeners ng channel nyo. Tawagin na lang akong Lloyd. Gusto ko rin sana magbahagi ng karanasan ko tungkol sa naiwan ng tatay kong motor. Ang sabi ni nanay, regalo ito sa kanya nang yumao ko na ring lola. Kaya sa akin na ibinigay. Tutal, ako lang naman din yung marunong magmotor sa amin. Kaya napunta ito sa akin. Ilang taon na rin patay ang tatay ko noon. Mabuti at may maliit naman kaming sari-sari store na pinagkakakitaan. Pero minsan, nagsa-sideline din ako sa pagsakay ng mga turista dito sa amin. Taga-Aurora pala ako dito sa Kasiguran. Bali yung motor ko ay kinabitan ng kolong-kolong para maluwag ang galaw kapag minsang namimili si nanay at kapag may sakay din ako. Kapag umaakyat sa taas, inaalis ko yung kolong-kolong para mas magaan. Madalas kasi noon nasabihan ako ni nanay na ingatan ko yung motor dahil regalo pa yun ng lola ko. May kalumaan na rin yung motorsiklo pero maayos pa kasi at kalidad kaya hindi ko rin magawang palitan. Nagsimulang magbago yung takbo ng motor nang madalas kong ihataw yon at dalhin sa matataas na daan. Ewan ko ba, sir, pero parang may nagagalit kapag ganun ang ginagawa ko sa motor na bigay ng tatay ko. Nasabi ko na rin yon kay nanay. Ang sagot niya sa akin ay baka nagagalit yung lola ko kasi kung saan-saan ako nagpupunta. Kahit kasi alanganing oras, ayoko pang umuwi. Kung sino-sino na rin ang pinapagamit ko nun. Kung siya raw ang lola ko, mumultuhin daw talaga ako nun. Kaya tinawanan ko na lang si nanay. Naisip ko rin naman yon. Kaso, hindi kasi ako naniniwala noon sa multo. Lalo sa panahong moderno na rin ang lahat. Yung parang imposible pa na bumalik sila para lang sa gamit na pinamana. Isang hapon noon, mabilis yung andar ko kasi ayaw gumana ng brake. Kinabahan ako kasi kasama ko yung pinsan kong 11 taong gulang pa lang noon. Natakot ako kasi baka mamaya hindi ko makontrol yung paghinto at bumangga kami sa malaking puno. Ang sabi ko kay Toto na kumapit siya ng maigi. Mabuti at nang tinapakan ko ay gumana. Butil-butil din yung pawis ko nang huminto kami. Natakot din siya at namutla. Kaya nung ilang minuto na kaming nakatikil, ang sabi ko kay Toto na wag na lang sasabihin yon kay nanay at sa iba. Mabuti at madaling kausap yung bata kong pinsan. Pag uwi ko ng bahay, inasikaso ko agad yung preno. May tumawag sa akin na nasakay daw. Pero sabi ko ay may sira kasi yung motor. Nagtaka si nanay dahil kaagamit ko lang daw tapos biglang sira na agad. Hindi ko kinuwento yung nangyari sa amin ni Toto. Sa iba na sumakay yung mag-asawang tumawag sa akin. Inisip ko na baka kasi maulit at matuluyan kaming madisgrasya. Isang araw ko rin na hindi nagamit yung motor. Baka gusto rin na mapahinga. Kung saan-saan ko rin kasi ito ginagamit at dinadala, kaya siguro bumigay na yung brake. Pero ang pinagtataka ko nung inayos ko na yung preno sa kamay, wala namang problema. Maayos ang lahat. Pinaglalaroan yata ako ni tatay, sabi ko. Baka ka ako nagalit kasi hindi ko iingatan yung motor
Siya kasi, nung nabubuhay pa, ay ingat na ingat talaga. Isang gabi, habang nasa malalim na pagkakatulog, na naginip ako, naalala ko pa nga. Andoon sa panaginip ko yung motor. Nakita ko si tatay na inaayos niya yon. Lumapit ako sa kanya, pero nagulat na lang ako dahil naging matandang babae si tatay. Ang sama ng tingin niya sa akin. Imposibleng si Lola yon dahil alam ko yung mukha niya. Hindi siya masungit at hindi galit. Naabistida ito ng itim tapos sobrang haba ng buhok. Nakaupo siya sa dulo ng motorsiklo ko habang naatitig ng masama sa akin. Balak akong lapitan ito. Buti na lang at nagising na ako nun. Nagpalingalinga ako sa kwarto ng mga oras na yon. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng panaginip ko at bakit tandang-tanda ko. Binangungot yata. Kinuwento ko yun kay nanay. Ang sabi lang niya, mag-iingat daw ako sa paggamit ng motor. May ibig sabihin yon kaya palaisipan sa akin kung bakit yun ang nakita ko sa panaginip nung gabi. Isang araw na pahinga yung motor ko. Nagsakay pa rin ako kahit na paisa-isa lang. Sayang din kasi at pandagdag yon sa laman ng tindahan namin. Nang maihatid ko na yung una kong sakay, naisipan kong umikot muna. Tutal maaga pa naman ng mga oras na yon. Nagmamaneho ako pababa ng matarik na daan. Normal lang yung patakbo ko. Pero nung kailangan ko ng promeno dahil may kurba, hindi gumana yung preno. Pinihit ko yung lever hanggang sa manigas yung kamay ko. Pero parang bato lang ito at walang epekto. Tumataas ang takbo ko at hindi ako makahinto. Sa isip ko paano nangyari yon? Kanina lang gumagana pa. Hanggang sa nagpanik na ako. Nakita ko sa rearview mirror. Hindi ako makahinga nun sa nakita. May isang matandang babaeng nakaupo sa likod ng gulong, sa ilalim ng mudguard. Hawak-hawak niya yung brake cable at hinihila ito palayo para hindi kumagat ang preno. Tinitigan niya ako sa salamin at ngumisi ng nakakatakot. Dahil wala akong pagpipilian, pinabagsak ko yung motor sa gilid para tumigil. Pagbagsak ko, agad akong tumingin sa ilalim. Wala na yung matanda. Pero yung brake cable, putol na putol at puno ng gasgas na parang kinagat o hinila ng sobrang lakas. Halos hindi ako maagalaw sa kinatatayuan ko noong mga sandaling yon, Sir Bob. Hindi ko alam kung papaanong nangyari yon. Siya yung matanda sa panaginip ko. Buong akala ko katapusan ko na nun. Mabuti at nilakasan ko yung loob ko. Hindi ko maunawaan kung bakit sa dami ng tao dito sa lugar namin ako yung natsyempohan ng ganong pangyayari. Nagbakasakali ako na may dumaan na kakilala ko para mahila yung motor ko at madala sa pinakamalapit na talyer. Swerte ko at merong dumaan. Masakit kasi yung isa kong paa dahil yun yung naitukod ko sa kawayan kong napilayan. Tinawagan ko si nanay at halos mabingi ako dahil sa galit niya. Yun nga daw yung sinasabi niya. Hindi raw ako nag-iingat kaya nadisgrasya. Hindi ko naman maipagtanggol ang sarili ko dahil alam kong nag-ingat naman ako. Pagdating niya sa talyer kung nasaan ako ay nagulat si nanay dahil akala daw niya ay naputulan na ako ng paa. Kahit ako man ay nagulat dahil bukod sa namagalang yung paa ko wala naman akong gaanong pinsala. Ang sabi ng gumagawa ng motorsiklo, swerte pa raw ako dahil sa lala ng pinsala ng motor, pabuti raw at yun lang yung inabot ko. Hindi naman ako mabilis. Sakto lang na pababa ng daan kaya nagkaganon yung naging andar ko. Kinikilabutan pa rin ako kada maaalala ko yung muka ng matandang babae na nagpakita sa akin at halos ikamatay ko na. Ilang araw sa talyer yung motor ko dahil hahanapan pa ng pyesa. Tinulungan ko na lang muna si nanay sa tindahan namin. Humanap lang ako ng tiyempo para sabihin sa kanya yung totoong nangyari at kung bakit ako nadisgrasya. Gulat na gulat si nanay. Sinabi ko pa na kapag nagawa ulit yung motor, isa-service ko na lang sa pamamalengke niya at hindi na ako magsasakay ng iba. Pumayag naman siya, Sir Bob. Mahirap nang maulit yun. Baka sa susunod ay hindi na ako swertihin pa.
Sinabi rin niya na ipabless namin sa simbahan yung motorsiklo na siyang ginawa naman namin. Simula naman din nun ay hindi na ako nakaranas ng mga kababalaghan patungkol kapag bumabiyahe ako gamit yung motor ko. Salamat Sir Bob sa inyong oras at pagpalain kayo.